Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita, katutukan sa One Western Visayas. Pila ka mga pasahero nga nagpauli sa ila probinsya agud ma-enjoy ang long weekend. Nagaramo na. Rotational brownout ginapatuman sa anom ka franchise area sang NEPSI sa Bacolod City. Naguba nga transformer sa Alihis Feeder. Wala paghihapon makayo. Abogado sang ginapayag nagapakilala doktor sa isa ka aesthetic clinic nga gintakop sang NBI. Nagbatag Philippine Dermatological Society. May panugyan. Kag 72 ka magkahagugma. Dululungan nga gikasal sa Iloilo City sa pagselebrar sa charter anniversary sang syudad. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Ako naman yung kapusin at Pretos Live, ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga pasahero nga nagapauli sa ila probinsya agud ma-enjoy ang long weekend holiday, nagadamo na. Mga turista naman nga nagpadulong sa isa sa Boracay, amat-amat naman nga nagadamo. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Kahapon pa lang, madamo na nga mga residente ang nagapauli sa ilatag sa kaprobinsya bangod umpisa subong adlaw, maeksperiensyahan ang malawig nga pahuway. Inibangod gindeklara sang Malacañang nga special non-working holiday subong adlaw, August 23 bilang pagdumdum sa Ninoy Aquino Day, halin sa August 21. Sa Lunas naman, August 26 National Heroes Day. Ang pamilya ni Manang Arlene nagkalit nga magbisita sa ilahimata sa Dumaraw, bangod nga nagtaliwan ng iya umagad. Tansa namon nga makaapat kami kadlaw nga didto eh. Kay amo malang na time nga makapuli kami kay wala klase sa Salunis. Ang estudyante nga si Charlotte nagdesisyon nga magpauli lang anay sa Aklan. Probably magsistay lang po sa bahay and magbaband po with the family. Sunod sa tagdumalahan sa isa ka bus terminal, may 301 ka unit sila nga nagabiyahe nga makaakomodar sa mga pasahero sa Iloilo, Capiz, kag Aklan. Mag-a-adjust naman sila sa interval time sa mga biyahe sa tion nga magdagsa ang mga sumalakay. Ang sa subong, manageable man ang plus ng pasahero. So, as in nga nga trips. In case kung may influx ng pasahero, nag-extend kami. Amat-amat na nga nagadagsa ang mga turista sa isla sang Boracay para sa long weekend. Sining nga Agosto, may average nga 5,000 nga mga turista kada adlaw kag lauman nga madugangan pa ini. Ang mga hotel kag accommodation establishments aminado nga pagpanghangkat ang mga kompetensya nga tourist destinations kasubong na lang sa Bohol. Sa subong, isa sa mga ginabalik-balikan ang mga nagkalain-lain nga water sports activities. Apang ginaabisuhan ng mga turista, ilabi na ang first-timers nga hibaloon ang providers nga nagatanyag sa nagkalain-lain nga aktibidad. Our guests will be coming over most likely today and tomorrow, and my tip for them is deal with accredited aqua sports activities provider. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Rotational brownout, padayon nga ginapatuman sa anong ka-franchise areas ng Negros Power pangu sa problema sa Alihis Feeder. Pila ka mga medical facilities sa barangay, apektado na. Yaring balita nga itong gintutukan. Agun matagaan man sang supply sang kuryente sa masobra 47,000 ka konsumidor sang Negros Power sa idalom sang service area sang Alihis Substation. Nga masobra na 24 oras nga nagaagunto sa malapnagon nga brownout. Padayon nga ginapatuman ang load dropping kag rotational brownout sa anong ka-franchise area sang Negros Power sa Bacolod City. Buot silingon sa sulod sang duha ka semana, tubtob maislan sang bago nga transformer ang Alihis Substation. Paabuton sa masobra 240,000 ka konsumidor sang kuryente sa syudad ang scheduled power interruption. Masobra pa lang 20 días ang gin-take over sang NEPSI ang operation sang Seneco sa syudad. Gani, nangayos ang pasaylong bago nga distribution utility. Bawat hindi nila matatapan ang tawag sa mga konsumidor nga nagareklamo sa malawig nga brownout. Ginakabilakan karon ang sitwasyon sa mga pasyente sa medical facility sa mga barangay. Kangay isang sining nga balay-balataan sa Mansilingan.
May pasyente kami, naga-flashlight lang kami tungod kay wala bala kuryente. Kag wala aircon, nagiginabala sa amon pasyente. Kay the same time, mga student, kuyab lang nga kuyab ni, kay bisan tubig, wala kami tubig. Magkinanglan pa aso, so hindi nila maubra ang mga ano. So, ang tendency, mas nag-congest man ang mga hospital. Ilabi na subong nga madamo sa kabataan ang nagamasakit bangod sa pagbaylo-baylo sang tiyempo. Gani, plano sang barangay nga buksan evacuation center sa mga apektadong residente. I think we really have to be more prepared, especially sa water pagidbala. Kaya almost mga pilaman kapurok subong ang affected sa water naton. Pati mga medical responders sang barangay Alihis ang nabudlayan man sa pagresponde sa mga nagapangayo sang bulig. Hindi kami cater pasyente nga dalon dibe magpa nebulizer kay kami mismo wala kami power. I mean wala kami kuryente. Ginahulat pa sa Negros Power ang mobile substation halin sa Iloilo agud temporaryo nga makabulig sa pag-distribute sang kuryente sa syudad. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Legal counsel sang ginaligar nagpakuno-kuno nga doktor nga subject sang entrapment operations sang NBI 6 nagpanindugan nga wala sang ginlapas nga layi ang iya kliyente. Apang Philippine Dermatological Society may ginklaro. Si John Sala nakatutok live sa General Luna Street sa Iloilo City. John? Jert, hindi aprobado sang FDA ang paggamit sa glutathione bilang isa ka skin whitening agent. Gani panawagan sang Philippine Dermatological Society nga antes maggamit sini, ibaloon ang negatibo ka epekto sini sa tawo kag ang risgo kung magamit sang ini nga klase nga bulong. Hindi lisensyado nga doktor apang graduate sa kurso nga medisina ang ginaligar nagapakuno-kuno nga doktor nga si alias Doc Jess. Hindi ang ginkumpirmar sang iya legal counsel. Ang sospek ang gindakop sa makatapo sa National Bureau of Investigation sa entrapment operation samtang nagapatigayon sang gluta drip session. Apang apisar hindi kuno lisensyado nga doktor, wala sang may ginlapas nga layi ang natungdan. She graduate of medicine sa Dr. Charlotte and she has been working abroad for several years already, and she had several trainings for that matter. And sa amon pag-research, ang pag-inject sa mga does not necessarily require for a licensed physician to do it. Dugang pa ni Attorney Pahilga, naanda na lang nga Doc ang tawag sa iya gani sa dalayon, amo na ini ang panawag sa iya sa mga kliyente. Ang pagtawag lang sa iya sang mga tao, doctor, because nakaugalian na. Usually, pareho sa mga lawyers, even under bar, pag naka-graduate ka sang law, sa mga tao, attorney. Ginka-alarma naman sa Philippine Dermatological Society ang ining insidente bangod hindi lahog-lahog ang posible mangin epekto sa tawo sang gluta drip. Ilabi na nga wala ini ginapahanugutan sang Food and Drug Administration o kon FDA. Ang glutathione is only approved for the treatment as an adjunct therapy for the treatment of cancer. But it is not allowed, it's not approved for skin lightening. So only licensed physicians are allowed, or nurses under the order of the physicians are allowed to administer any IV or injectable drugs. Dugang pa ni Dr. Belicena, may mga pagtuon nga nagagawa sa diin 69 ka mga pasyente sa Pilipinas ang nakabatsyag sa mga komplikasyon bangod sa paggamit sang IV glutathione. Ini ang ginalakipan sang paglingin sang ulo, pagsaka sang level sang blood sugar, pag-angkon sang mga lagob, kabudlay sa paginhawa ka gastritis. It should be performed by a physician who knows the pharmacology of the product, because halos tanan nga bulong may side effect. And the worst side effects of glutathione is anaphylaxis, which is life-threatening. Jert, sino kay Attorney Pahilga nga ang operasyon sang NBI ang batok lang sa isang persona kang hindi sa bugos nga aesthetic clinic. Gani handa man ang ila kampo nga sabton ang mga akusasyon batok sa ila kliyente. Jert. Madam, again nga salamat sa update. Kapuso John Sala.
Mga puso, 21 anyos nga babae nag-aligarya ginabduct sa Bacolod City apang nakatigayon nga makapalagyo sa bago. Nakatutok Aileen Pedreso. Makitaan sa video ang paghilibion sa isa ka babae nga nakasuksok sang yellow nga t-shirt. May higot ini sa liog kag kamot. Daw kasubong nga nagakurog ini kag halos hindi na makasabat sang ginpamangkot sa mga residente sang puno kapahuan do sa barangay Sampinit sa Bago City sa Negros Occidental. Kuha ang video pasado alas 9 Miyerkules sang gabi, Agosto 21. Nga ang bata nga pangayo bulig. Sa pagpangayo bulig naman without knowing nga amo na to gali nga nakahigot ng iyang kamot, amo tong hambas ang bata nga gindakop siya kuno, kidnap siya, which is kidnap siya dito sa May Burgos. Isa si Dong sa mga residente nga nakarescue sa babae nga nahibaluan isa ka estudyante. Gilayon nila nga gindala sa Bago City Police ang babae. Wala na ini ginhingadlan sang kapulisan. Sunod sa Bago City Police, ginpahayag sa babae nga sa Bacolod City ini ginkuha sa mga lalaki nga sakay sa puti nga van. Nahibaluan nga naga-eskwela ini sa Bacolod City, apang residente sang Banwa sang Binalbagan. Mabakalang kuntani ini sang sudan matapos nagbisita sa Iabyan sa Barangay Villamonte, apang ginpondohan ini sang van kag ginkuha sa mga lalaki. Sunod sa babae, sang nakalabot na sa Bago City, diri na ini nakakita sang tsansa nga makapalagyo. Panguna yung mga panasayon nga na ginahina yung ban. Kagamo to na may tsansa sa nga makalumpat sa ban. Allegedly abductor siya or kidnapper, ang isa nangihi kag ang isa nanigarilyo. Amo to nakachance siya. Ginbalikan na sa Police Station 4 ang CCTV footages sa lugar kung sariin ginpahayag natabo ang pagpang-abduct sa babae. Ako din siya, nag-counterflow ko ang van lang puti na wala plate number. Bumutong number niya. Nga gulpilan siya kung ginkuha. No? Kag inang oras, mga alas 8:15, na inang oras is damok man tao. Iga-verify pa sang kapulisan ang mga impormasyon nga ginhatag sang babayi. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Malapit isa kagatos ka kumpanya nagpasakop sa job fair kaango sa selebrasyon sang Iloilo City Charter Day. Samtang 72 ka magkahagugma, dululungan nga ginkasal. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagkalain-laing nga local companies kag overseas agencies ang nagpasakop sa job fair activity nga ginhiwat subong nga adlaw sa isa ka mall sa Iloilo City. Ang mag-abyan nga fresh graduate sa kurso nga accountancy nagpasimpalad nga mag-apply sa trabaho. Ginpreparahan sang duha ang job interview. Accounting assistant, ma'am, nagbugta kami aga, nag-prepare, tas pag-isipan namin kung anong suksokon, kag nag-practice man kami sa mga possible nga questions. Nahon ko yung aking skills when it comes to attention to detail, analytical skills, adaptability, team collaboration, and willingness to work under pressure. Linibo ka job vacancies ang gintanyag para sa Ilonggo nga nagapangita sa trabaho. We have a total of 11,000 plus employment opportunities here in Peso, Iloilo City, as well as these are open for both local and overseas employers. May arakit na hindi magkulang sa 100 ka mga employers ari diri subong ready to hire on the spot. Ang job fair activity ang kabahin sa selebrasyon sang 87th Charter Day celebration sang Iloilo City. Samtang 72 naman ka magkahagugma ang ginkasal sa ginhiwat nga free mass wedding sang Iloilo City Government. Bangod libre ginkuha ini nga oportunidad ng Dalyonila kag Delmar nga 7 na katuig nga nagaupod kag may 3 na kakabataan. Para patunayan naman pagpalagaray namin na duwa mo nagpasakit kami. Sadya man, sadya. Lipay man kay ka mo nagpakasal na. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka mga seafarer nga taga Western Visayas lakip sa cruise ang barko nga ginbombahan sa Red Sea. Task Force Bulig Ilonggo liwat ginactivate agod mag-assist sa mga himata sang apektado nga seafarers. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto.
23 ka mga Pinoy seafarers ang sakay sang MT Sunyon nga ginatake sang rebelde nga grupo nga Houthi sa Red Sea sang Agosto 21. Ini ang base sa impormasyon nga ginpagwa sang Department of Migrant Workers. Isa ka Greek flag crude oil tanker ang barko sa diin may mga tripulante nga residente sa Western Visayas. Pila sa mga ini ang nagikan sa Negros Occidental, Antique kag Iloilo City. Kaangot sini nag-issue ng Iloilo City Public Employment Services Office sang memorandum order sa kabarangayan agud makilala mga tripulante kag maka-coordinate sa himata nila agud mahatagan sang assistance. May raketa speculations from the offices halin sa Peso Province together with working with the DMW nga taga Iloilo City sila. Pero wala pa namon ma-verify through the family members nga kundiin ni sila Gaystar kag ano ni sila ang mga identity nila or anong previous work experience nila. Samtang sa Iloilo Province, liwat nga gin-reactivate ang Help Assistance Desk. Wala pa sila sa nabaton nga impormasyon kung may nalakip nga Ilonggo seafarer sa pagpang-atake sa Red Sea. Liwat ang aton nga Task Force Bulig Ilonggo, go nga tiara na gid man na siya. Pero now, we are on a 24/7 hotline, open ramon nga linya para magbaton sa mga tawag sa mga families sa mga aton nga affected OFWs. Ginpahayag man sang DMW nga yara na sa maayo nga kahimtangan ng mga crew sang barko matapos nga gin-rescue sang French Navy. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Kapuso sa father naman ni Pearl Joy Galvez Mayado sa pagkabig sa iya sang NBI nga suspect sa kamatayon sang iya manak. BCPO ginahibalo pa kung lehitimo nga informant sa kapulisan ang suspect. Yaring balita nga itong gintutugan. Wala naghunahunang padrasto sang nasapuan patay nga estudyante sa katubuhan sa La Carlota City nga si Pearl Joy Galvez nga hingadan ini nga suspect sang NBI Bacolod. Ini pagkatapos nga nagdangop sa kapulisan sang Miyerkules bangon sa ginapahayag sini nga pagpamahog sa iya kabuhi. Ako sir, hindi man ang purpose ko yung magkadto di sila nga para nga masurrender ko kung nano, kundi nga mapabulig lang ko sila nga para i-clarify ang alam ko. Nahisog lang ko nga ato bangon kasi siyempre galala ang sitwasyon. Handa man kuno ining atubangon ang mga aligasyon batok sa iya kung mapasakaan sang kaso. Wala man gin detalye sang NBI Bacolod kung suspect sa ano ang kaso kag kung anong partisipasyon sa stepfather sa kamatayon ni Pearl Joy. It's not anytime soon, no? Dahil nga, sabi ko nga sa'yo, very slow yung case namin dito sa investigation na to. In fact, araw-araw na nasa labas yung operatiba ko, we are gathering a lot of CCTV footages. Medyo matatagalan pa kami ng konti. Samtang, sa tungasang spekulasyon nga may dako nga utang ang suspect sa isa ka sindikato, butang nga ginbayad ang manak. Ginpahayag naman ni Nasis nga isa ini kay informant sa nagkalain-laing operasyon kontra droga kag kriminalidad sa syudad. Actually, gabulig ko kani sa tropa para dakop sila kung ano na. Bangon sa bahagi ni Nasis, ginibisigaran na sa BCPO kung matuod gin man ini informant sang kapulisan. We have to validate first, no? Kung kay sinosa nangin asset o informant. Why pa ko idea? I-discover yun pa natin. Liwag Nasis nga makapauli sa ilang lugar sa barangay Sumag, apang may pagkabalaka kuno ini sa iya seguridad. Kung wala mo lang saya, konti hindi mo sa dapat makulban. Di kaya may mga bata, mga bilang, mga bayo. Tapos? Hindi lang, wala tambalan. Samtang, nagpadulong ng katapos ang La Carlota City Police agad makuhaan sa pahayag si Nasis tuhoy sa investigasyon sa kaso. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Samtang balaligyan sang milk tea kag ice cream sa Villa Anita City proper ginkawatan sang nagpakuno-kuno customer. Pagpangawat na hulikam. Sa Banwa naman sa Pavia, isa ka convenience store ginsulod sang holdupper. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makitaan sa ining CCTV video ang lalaki nga nagapakuno-kuno nga customer sa sining establishmento. Nag-order pa inisang ice cream. Apang sang nagtalikod ng staff, gulpyada na lang nga may ginkuha ang lalaki sa counter kag dali-dali nga nagpalagyo. Cellphone na gali sang staff ang gintaban sini. Nagimo na sa sang order sa likod dinamon with sa sink dinamon. Then pag sa talikod ya, dugay-dugay gulpi nagin kwa di ang cellphone ni mana nga nakatungtong sa phone holder. Bangon sa insidente, plano sang tag-iya sang establishmento nga magpabutang sang screen malapit sa counter agud masiguro nga hindi na masulit pa.
Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Bali sir, kung magimo nako-order, iset aside ko ni or itago sa may dire samon sa kilid para hindi siya gawa malabot ka ang mga kawatan. Samtang sa Barangay Aganan, Pavia naman, isa ka convenience store ang ginsulod man sang holdupper. Sunod sa Pavia Police, sakay sa motorsiklo ang sospek kagin timing sini nga isa ka sales lady lang ang nabilin sa sulod. Nagkuha sa kutsilyo pag ginhold up ining aton nga sales lady. So after that, napalagyo ini heading towards Barangay Balapag. And possibly nagbalik ini sa may area sa Santa Barbara. Natukiban sa kapulisan nga residente sa Banwa sa Santa Barbara ang sospek. Apang sang ginpakikangutan sa kapulisan ang pamilya sini, wala pa kuno ini makapauli. 2,000 pesos nga benta sa nasambit nga establishmento ang nakuha sang sospek. Magluwas sa pagpangawat, imbulbado man kuno ini sa illegal drug trade. Upod kay Hans Disherto, John Sala. Buwana, Western Visayas. Mabuso inside job, isa sa mga ginatutukan ni Angulo sa pagpangawat sa isa ka mall sa San Carlos City. Kapulisan may persons of interest na. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Base sa CCTV nga ginauyatan sa kapulisan kung saan nakita ang aktwal nga pagsulod sa duha ka mga lalaki sa isa ka mall halin sa buho sa salog sa isa ka stall sa Agosto 19 sang gabi. May mga natubod na ang San Carlos City Police na persons of interest. May ara na. Muna ito bang ginatutukan naman sa mga investigasyon para ma-determine kung sino mga upod nila. Sa subong ang number of persons pa lang is 4. Madumduman nga na trace ng kapulisan ang ginhimo nga buho sa mga kawatan sa idalom sang drainage system. Kung sa rin sila naglabay, tubtob nagtiltig sang buho sa salog sa idalom sang mall kag nakasulod. Nataban ang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa mga baligya sa nagkalain-lain nga stalls. Padayon pa nga nagapangita sang duga nga CCTV footages ang kapulisan. Ginatutukan man kung saan imposible nagdiretso ang mga suspetsado nga ginaaligar miyembro sang termite gang. Wala man ginadula sa kapulisan ang posibilidad nga inside job ang natabo. Ang mga security guards sa mall ginambestigaran man. Maupod na lang sa investigasyon, ma'am. No? Pati mga security guard, investigahan. Samta, magahatag sang 100,000 pesos nga reward money si Mayor Rene Gustilo sa makahatag sang impormasyon angot sa mga sospek. So, personally, Mayor, so isa na sa ways bala to encourage the public to give any information to our local PNP sa aton pursuit sa nga pagpangita sa mga suspect. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, nakagwa na sa ospital ang 7 ka estudyante sa Valverde National High School sa Barangay Kataan, San Joaquin, Iloilo nga nagkalalipong matapos nga nagluntad ang pagpangilat kag mabaskog nga pagpanaguob malapit sa buluthuan. Sunod sa San Joaquin PNP, wala maigo sang kilat ang mga estudyante. Apang bangod ginkulbaan, naglain ang pamatyag sa mga sinibutang nga nagkalalipong. Nagaedad 11 tubtob 15 anyo sa mga estudyante, ngayara sa estable nga kahimtangan. Mamunog ang ulan sa lugar antes ang pagpangilat. Karibalagtayan mga puso, nagbaskog pa ang Bagyo Shanshan kag isa na karon ka severe tropical storm. Nagapadayon ini nga nagapalayo kag masobra 2,000 kilometers na ang kalayoon halin sa nasiglangan sang Central Luzon. Halos wala nagahulag ang bagyo kag sunod sa pag-asa sa subong madubong tsansa ang magsulod dinhi sa PAR. Apang padayon nga bantayan ang pagbago sa mga masunod nga adlaw. Nagabalik naman ang habagat kag naapekto liwas sa pinakabahin sang pungsod. Kadungan man sang pagluntad sang easterlies. Sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Islands. May heavy to intense rains sa pila ka lugar, gani mga inalerto sa baha di gani sa landslide. Posible ang ulan sa nabiniging bahin sa Pilipinas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 300 million pesos igalon sang Iloilo City LGU para gamiton agad matapos na ang pagpakayo sang 3 ka merkado sa syudad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Magalabot sa 300 million pesos ang kwartang hulamon sang Iloilo City LGU para sa Phase 2 sang construction sang Lapas, Haro kag Arevalo Public Markets. Sunod sa Vice Chairman sang Committee on Appropriations sang Iloilo City Council, 120 million pesos ang paggagamiton sa pagtapos ng Arevalo Market, 100 million pesos sa Haro Market, kag 80 million pesos naman para sa Lapas Market. Pagabayran sang syudad ang utang sa sulod sang 15 katuig. Ara kita sa proseso. So mga second public hearing kita, kaupod sa mga individuals na invite nato. Nakita nila sa din ni makadto ang kwarta. Ginaprobahan na sang konseho ang resolusyon sang terms and agreements ng loan sa Development Bank of the Philippines. Sa karon, ginahulat na lang ni Trenyas nga mabalik ini sang DBP. Matapos ang public hearing, igabid na ang proyekto. Ang tikang, ang ginabi-abi sa pila ka vendors ang Haro Big Market bungod sa ila sentimiento nga mabudlay ang sitwasyon sa temporaryo nga stalls. Hindi rin budlay ang sitwasyon doon, mag-ulan, mag-init, budlay maghulag, apektado man ang kita. Budlay, mag-ulan, kag mag-init, pertigid ya. Kung gisaga baha. Ginalantaw nga matapos ang tato ka merkado sa katapusan sang tuig ukon sa Marso 2025. Madumduman nga una ng utang ang syudad sang 1.75 billion pesos sa pagpakayo sa 5 ka mga public markets sa syudad. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Wala na makapalagpa ang isa ka high-value individual kag duha ka mga newly identified drug personality sa ginkas nga drug buy bust operation sa Barangay Damirez, Haniway, Iloilo. Ginkilala ang HVI kay alias Batok, 43 anyos, kag ang duha sini ka mga upod nga sanday alias Artem, 38 anyos, kag alias Gracia, 40 anyos. Nakuha sa ilang 150 gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 1,020,000 pesos. Isa ka bulan nga gin-monitor si alias Batok nga nakaagi naman preso bangod sa illegal nga droga. Patay ang duha ka mga ginaalgar miyembro sang NPA sa nagluntad nga engkwentro sa Barangay Pisok, Barangay Buena Vista sa Himamaylan City kahapon sa ngaga. Suno sa militar, nakabaton ang mga inisang report nga may presensya sa mga rebelde sa lugar. Naglawig sang 5 ka minuto ang pagbailuhan na isang lupok sa diin 5 ka miyembro sang rebelde nga grupo ang ilan na engkwentro. Magluwas sa mga napatay, na-recover man sa encounter site ang mga armas kag bala nga ginapanagiyahan sa mga rebelde. Mga kapuso, panibago nga hugot sa paghigugma ang dalasang debut single ni Missy Josh entitled Could Get Used to You sa idalom sang GMA playlist. Proud si Mitzi nga at last mabatian na sa Spotify kag iban pa nga digital platforms worldwide ang iya single nga nahanungod sa couple nga wala nagakawad-an sang rason nga ma-in love sa isa kag isa sa piyak sa mga pagtilaw. Antes pa man ang release ng iya single, ginkanta sini ang pila ka official soundtrack nga lumigaya sa mga lihim ni Orduha kag balik para sa Royal Blood. Pwedeng-pwede nyo naman stream ang Could Get Used to You. Sobrang saya ng puso ko and sobrang excited na ako mapakinggan nyo ang aking first ever single, Could Get Used to You. It's all out on all music platforms. Ginanunsyo sa isa ka diamond mining company nga nabase sa Canada ang pagkadiskubre sini sang tuman kadako nga diamante nga nagabugat sang 2,492 carats sa isa ka minahan sa Botswana. Wala gin detalye sang kompanya kung ano ang kalidad sang among nga diamond. Apang base sa kadakoon sini, ini ang ginakabig nga ikaduha sa pinakadako nga diamond nga nadiskubrihan. Sunod sa ginatawag Cullinan Diamond nga nakuha sa South Africa sa tong 1905. Ang diamond ang ginpresentar sang kompanya sa presidente sang Botswana nga si Mogwitsi Masisi. Ang Botswana ang nagapanguna nga pungsod sa kalibutan sa balor sang diamonds nga nagakakuha diri. Ginatos ka si Lion sa nagdagsa sa San Carlos Beach sa Monterey, California, USA nga nagtulod sa mga local official nga siraduhan ang lugar sa mga tawo. May mga caution tape nga ginbutang agud makontrol ang mga tawo nga nagtipon, agud masaksihan ang mga si Lion nga nagapahuway kag nagahampang sa balas kag sa tubig. Suno sa pila ka pumuluyo, una iningation nga sila nakakita sa among hitabo. Ginalauman nga magatiner pa sa among lugar ang mga si Lion sang 3 tubtob 4 ka semana. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website
www.gmaregionaltv.com. Pwede man, mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man, sa aton mga puso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Aiden Priatos, happy weekend! Kapuso, mag-isa kita kahibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.